Darating ang panahon na kailangan nating mamili at itapon o kalimutan ang mga bagay na lubos na nagpapasaya sa atin at nagbibigay lakas araw-araw. Masakit man o mahirap ang ating mga desisyon, alam natin na ginagawa lamang natin iyon upang iligtas ang mga mahal natin sa buhay at madala sila sa mas maayos na landas. Magandang araw sa iyo, Mr. Narrator, at sa mga nakikinig. Ako po si Mariano at ang kwento pong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan naming magkakaibigan noong magbakasyon kami sa isang liblib na baryo sa Capiz na kinalakhan ko kung saan nakaengkwentro kami ng mga aswang na bumihag sa amin upang dalhin kami sa kanilang makapangyarihang pinuno. Tandang-tanda ko pa taong 1975. Nagtatrabaho na ako sa Maynila at kahit papaano ay may naiipon na akong pera. Naisipan kong magbakasyon na muna sa aking pamilya sa baryo doon sa Capiz. Nagkayayaang sumama sa akin ang mga kaibigan ko dahil gusto din nilang makapagbakasyon ng medyo malayo at malaman kung talagang merong ngang mga aswang sa Capiz. Ayoko silang isama dahil may ilan nga akong nababalitaan sa mga magulang ko tungkol sa mga aswang sa aming baryo. Subalit, nagtampo ang aking mga katrabaho kaya naman napilitan akong isama sila pero binilinan ko sila na mag-iingat at huwag basta-basta aalis at pupunta kung saan-saan. Nangako na sila sa akin na magpapakabait kaya masaya kong isinama sila sa aming baryo. Noong makarating kami sa baryo ng Capiz, ay nanibago ako dahil napakalaki ng pagbabago. Pagpatak ng alas 5 ay walang katao-tao sa labas ng bahay. Wala na ring ibang bukas na maliliit na tindahan. Tinanong ko ang aking mga magulang kung bakit weirdo at kakaiba ang sistema ng pamumuhay doon. Nabanggit nila sa akin na matagal nang may naninirahang tribo ng mga aswang na matatagpuan sa kasuluk-sulukan ng bundok at paminsan-minsan ay bumababa sila sa kapatagan upang maghanap ng pagkain, kung kaya't maagang nagsisipagsarado ng mga bahay ang mga residente sa takot na baka madakip sila ng mga aswang. Isa pa sa mga nakakapangilabot nilang kwento sa akin ay di umano ay may pinuno ang tribo ng mga aswang na kanilang isinasamba at pinaglilingkuran at ang pagkakaalam nila ay binibiyayaan ito ng matinding kagwapuhan na siguradong matutukso kahit na sino pa mang babaeng paibigin nito. Hindi naman paniwalain ang mga kaibigan ko sa mga aswang kaya walang epekto sa kanila ang mga kwento ng aking mga magulang. Sa sumunod na araw ay nagdesisyon silang mag-hiking sa bundok, bagay na tinutulan ko at ng aking mga magulang pero buo pa rin ang kanilang desisyon na ng mga kaibigan kong to at nangako sila na hindi magtutungo sa kasuluk-sulukan ng bundok upang hindi makaengkwentro ng mga aswang. Matagal bago sila pinayagan ng mga magulang ko na makaalis sa aming bahay. Pinagbaon pa sila ng mga buntot pagi at itak kung sakaling makaengkwentro ng mga aswang sa bundok. Hindi ko naman matitiis ang mga kaibigan ko at sinamahan ko silang umakyat sa bundok kahit medyo delikado at mapapahamak ang buhay ko. Masaya naman ang naging karanasan naming magkakaibigan, kaso noong malapit nang sumapit ang hapon ay nawala sa aming paningin ang magkasintahang Freddy at Jessa. Hinanap namin siya sa kung saan saang bahagi hanggang sa matagpuan namin sila sa kasuluk-sulukang mapunong bahagi at nagtatayo na sila doon ng tent. Sinaway namin sila at pinabilik sa aming kinaroroonan. Pero matitigas ang mga ulo nila. Hindi sila nagpapaniwala sa mga kwento
ng aking ina dahil para sa kanila ay likha lamang iyon ng malilikot na imahinasyon at walang ebidensya. Hindi naman sila mapilit kung kaya't binalak naming bumalik sa aming pwesto. Subalit biglang may kung anong lumagapak sa aming harapan. May naghagis ng isang putol na kamay ng tao at puno iyon ng natuyong dugo. Napasigaw si Glenda at nagmamadali kaming sumenya sa mga magkasintahan na lumabas ng tent. Ayaw pa sanang lumapit sa amin ang magkasintahan kung hindi ko pa sinabing may nilalang na gustong pumatay sa amin at malamang nagmamatsyag lang sa buong paligid. Hindi pa sana sila susunod sa amin. Lumakad na kaming apat nang saglit kaming mapahinto sa isang tabi at may nakita kami sa di kalayuang 5 bulto na may dalang mga sulong. Naningkit ang mga mata namin habang nakatanaw at sinisipat ang mga anyo ng 5 bulto. Umangil ang isa sa kanila at nakita namin ang matutulis niyang mga pangil. Indikasyon na isa itong aswang. Sinikap naming tumakbo at iwanan ang ginawang tent. Subalit may sumibat kay Freddy. Bumulagta siya sa lupa na may tama ng sibat na nakatarak sa kanyang likuran. Samantalang si Jessa naman ay tinamaan ng pana sa kaliwang mata. Sumirit ang dugo at padapa siyang bumagsak sa lupa. Gusto sana namin silang balikan subalit naabutan sila ng 5 bulto na nakasuot ng maiitim na kasuotan. Binunot ng 2 sa mga bulto ang pana at ang sibat sa katawan ng aming mga kaibigan. At pagkatapos ay pinag-agawan nilang pinagkakagat at kinain ang mga katawan ng mga to. Humihingal kaming tumakbo sa aming natitira pang 4 na mga kaibigan. Subalit, biglang bumulagta sa harapan namin ang 7 bulto na napakabaho na ng mga amoy. May hawak silang mga sulo at mga sandata at talagang nanlilisik ang kanilang mga mata. Nagmistula silang mga kulto pero nakatitiyak ako na mga kasamahan sila ng 5 bultong sumalakay sa amin at pumatay kina Freddy at Jessa. Kinuha ko ang itak habang si Marcos naman ay hawak-hawak ang buntot pagi. Inatake namin ang 2 pasugod na aswang. Maswerte kong nahiwa sa braso ito. Samantalang pinagampas naman ni Marcos ang isa pang aswang. Dumaluhong sa amin ang 5 pang aswang at pinaghahawakan kami sa mga kamay hanggang sa tuluyang tumalsik sa kung saang direksyon ang mga sandata namin. Pinagsusuntok nila kami sa muka at kamuntik na kaming mawalan ng mga malay. Pinaghuhubaran nila kami at iginapos ang mga kamay pagkatapos ay inutusan nila kaming lumakad na pasulong. Wala naman kaming magawa kung hindi ang lumuha ng tahimik dahil nakasunod sa amin ang mga aswang. Noong makarating kami sa labas ng isang nagliliwanag na kuweba, ay sumalubong sa amin ang 5 aswang at pinagpapahiran kami ng mga dugo sa aming buong katawan. Pinapasok nila kami sa loob ng kuweba at talagang nangingilabot kami sa pwede nilang gawin sa amin. Lumingal-linga kami sa paligid at nakita namin ang napakaraming tribong aswang na may mga suot na porselas at kwintas na yari sa mga kuko at daliri ng mga tao. Nanlilisik ang pula-pula nilang mga mata at talagang nakakasuka ang umaalingasaw nilang mga amoy. Matapos ang ilang sandali ay pinaluhod kami ng mga kasamahan naming mga aswang sa isang dambana kung saan may nakaluklok na malaki at matikas na lalaki. Pagharap niya sa amin ay laking gulat naming lahat sa napakagwapo niyang kaanyuan, subalit malulupit at mapupula ang kanyang mga mata.
Nagpakilala siya sa amin bilang si Amir na pinuno ng mga tribo ng mga aswang. Kitang-kita namin na nakasuot siya ng kwintas na puno ng mga ngipin ng tao at nakasuot din siya ng isang mahabang kulay itim na damit. Sinenyasan niya ang kanyang mga kawal na tanggalin ang pagkakagapos sa aming mga kamay. May isang lalaki na may hawak ng patalim at pinutol niya ang mga panali sa aming mga kamay. Pagkatapos ay walang awa kaming pinaghampas gamit ang isang mahabang kahoy. Napasalampak kami sa lupa at laking gulat namin na hindi nila pinalo si Glenda. Tumayo si Amir at kinausap si Glenda. Sinabihan siya nito na kaakit-akit ang aming kaibigan at kung mamarapatin ay ililigtas niya ang buhay nito kapalit na magiging asawa siya nito at pagsisilbihan sila habang buhay. Napapapikit si Glenda habang humahagulgul sa pag-iyak. Pabulong kaming inuutusan siyang huwag magpadala sa pinuno ng mga aswang at siguradong niloloko lamang siya nito. Maya-maya pa ibinangon kami ng 3 kawal at pinagtutulak na lumakad patungo sa isang madilim na daan. Subalit nagpumigla si Ronaldo at pilit siyang nanlaban. Tinulak niya ang isang kawal at nagtangkang tumakbo ngunit nahagip siya ni Amir at kinuha nito ang mahabang kahoy at pinaghampas sa ulo. Napasigaw kami sa pagmamakaawa subalit nabasag ang ulo ni Ronaldo. Sumambulat ang dugo at nagkapira-piraso ang kanyang ulo. Napasuka ko sa pangyayaring iyon lalo pat kinain ni Amir ang mga nagkapira-pirasong utak ni Ronaldo bago niya kami sinabihang kung magtatangka kaming manlaban at tumakas ay siguradong hindi siya magdadalawang isip na patayin kami. Sa pagkakataong iyon ay naglakas loob si Glenda na magsalita. Pumapayag na siyang maging asawa ni Amir sa isang kondisyon. Iyon ay ang buhayin kami at hindi sasaktan habang nakabilanggo sa loob ng kuweba. Lumawak ang pagkakangiti ni Amir at nangislap ang kanyang mga mata. Pumayag siya sa sinabi ni Glenda at inutusan pa rin ang mga kawal niya na dalhin kami sa selda. Subalit binilinan niya ang mga ito na huwag kaming sasaktan. Pagkatapos nun ay kinuha niya ang mga kamay ni Glenda at kasabay nun ay pinagmasdan niya itong mabuti, hinaplos-haplos ang muka at pagkatapos ay mapusok na hinalikan sa labi. Hindi naman tumanggi si Glenda at tila nahipnotismo ito sa taglay na kagwapuhan at karisma ni Amir. Matapos nilang maghalikan ay inakbayan ni Amir si Glenda patungo sa kanyang trono at iniluklok niya si Glenda upang kanyang bagong kabiyak. Lumingon sa amin si Glenda at ngumiti siya ng mapait habang tumutulo ang kanyang mga luha. Maaaring may hipnotismong ginamit sa kanya si Amir, subalit ang puso niya ay nananatili ang katapatan sa aming mga kaibigan niya. Hindi na namin siya muling nasilayan hanggang sa makarating kami sa loob ng isang madilim na selda na ubod ng baho. Itinulak kami ng mga kawal at wala kaming makapadoon kung hindi lupa at malawak na espasyo. Tumatangis kami magkakaibigan samantalang si Marcos naman at Shaira ay tinatawag ang mga pangalan ng kanilang pamilya upang humingi ng tulong. Pilit ko namang pinapalakas ang loob nila sa pamamagitan ng mga positibong bagay at sinisikap na bigyan sila ng pag-asa upang makatakas sa lugar na iyon. Kahit ipikit ko ang mga mata ko ay hindi ko magawang makatulog dahil sa mga hagulgol at sigaw ng iba pang mga bihag sa di kalayuan. Pakiramdam ko ay hindi rin magtatagal at mamamatay kami sa selda at walang ibang makakatulong sa amin. Pero bago pa ako tuluyang manghina, ay nagdasal ako sa Diyos at inisip kong mabuti
ang aking pamilya. Siguradong nag-aalala na sila sa aming kalagayan at kahit hanapin pa nila kami sa mga bundok ay hindi nila kami matatagpuan. Saglit kong ipinikit ang aking mga mata at pagkatapos ay mahimbing akong nakatulog. Naalimpungatan ako at tinawag ko ang mga pangalan ng mga kaibigan ko, subalit hindi sila sumasagot. Kinabahan ako at dumagundong ang malalakas na tibok ng aking puso. Gumapang ako at may nakapa ako sa mga kaibigan ko. Niyubyug ko ang isa sa kanila at bigla itong umungol. Si Shaira pala iyon at nakatulog din siya. Narinig ko din na umungol si Marcos kaya natuwa ko nang malaman kong buhay pa sila. Hindi nagtagal at may dalawang kawal na may bitbit ng mga sulo. Binuksan nila ang selda at binigyan kami ng sariwang karne ng tao, pati na rin ng tubig. Napaiyak ako at napailing. Sumiksik ako sa isang tabi at iniisip noon na hindi ako hayop o aswang. Hindi ko masisikmurang kumain ng kapwa-tao para lang maibsan ang gutom ko. Subalit, lumapit si Marcos at kinuha ang karne. Binigyan niya si Shaira pero binulyawan niya ito na huwag kumain kaso gutom na si Marcos at kahit labag man sa kalooban niya ay lulunukin niya ang pride para lamang mabuhay. Nilantakan niya ang karne at kahit masuka-suka ay kumain siya at pilit niya iyong inubos. Naghalakhakan ang mga kawal habang tumutulo ang kanilang mga laway. Hindi nagtagal ay iniwan na nila kami sa selda at naghari na naman ang kadiliman. Lumapit kami ni Shaira kay Marcos at nakita namin na humahagulgol siya sa pag-iyak at para na rin siyang malapit ng masiraan ng ulo. Inalo namin siya at pinatigil sa pag-iyak. Kailangan naming maging matibay kahit napakaliit ng pag-asa naming makatakas sa lugar na iyon. Lumipas pa ang ilang sandali at nakatulog na naman ako dulot ng antok, pagod at inip. Katulad pa rin ng dati, marami pa rin akong naririnig na sumisigaw at pinapahirapan sa di kalayuan. May mga pagkakataon na nagwawala si Marcos at patuloy namang umiiyak si Shaira. Kumakalam na din ang sikmura namin at natutuyot na ang lalamunan. Pakiramdam ko noon ay mauubos na ang enerhiya ko sa aking katawan. Pero sa tuwing magdadala sa amin ng mga pagkain at inumin ang mga kawal, ay tanging si Marcos lamang ang tumatanggap noon. Kahit siguro mamatay ako sa selda, ay hinding-hindi ako kakain ng karne ng tao. 3 beses na kumain ng hilaw na karne si Marcos bago siya tuluyang tumigil at halos mawalan na ng pag-asa at tiwala sa kanyang sarili. Panay negatibo ang lumalabas sa kanyang bibig. Pinipilit ko pa rin panlabanan ang kamatayan sa kabila ng mga kumikirot sa aking katawan. Lumipas pa ang mga sandali at tumigil na sa pag-iyak si Shaira, pero panay pa rin ang pagbigkas niya sa mga pangalan ng kanyang buong pamilya. Pakiramdam ko tuloy noon ay nasisiraan na siya ng ulo. Hindi ko naman siya masisisi dahil talagang nakakabaliw ang pananatili naman sa selda na matagal na wala man lang ibang makausap. Walang anumang gamit at napakadilim ng buong paligid. Pinili ko na lamang matulog at tiisin ang gutom at pananakit ng aking katawan at tiyan. Hinayaan ko na kumalam ang tiyan ko dahil alam ko na lilipas din ang magdamag at malilipasan din ako ng gutom. Nagpapasalamat naman ako sa Diyos dahil kahit sa kabila ng lahat ng mga paghihirap namin ay pilit niya kaming binubuhay, kaya may kaunti pa akong pag-asa na maaari pa kami makatakas sa lugar na iyon.
Marahil ay lumipas na ang ilang minuto at nagising ako sa nakakasilaw na liwanag. Bahagya kong kinusot ang aking mga mata at nakita ko si Glenda na may hawak na sulo at patalima. Nakasuot na rin siya ng kapang itim at may suot na din siyang kwintas na yari sa ngipin ng tao. Matatalim na ang kanyang mga mata at tumapang ang ekspresyon ng kanyang muka. Ibang-iba na ang kanyang aura kumpara sa masayahin at mahinhin na dalaga. Bigla siyang nagsalita at sinenyasan niya kaming tumahimik habang binubuksan niya ang selda. Pagkapasok niya sa loob ay niyakap namin siya ng mahigpit at naramdaman namin na siya pa rin ang aming kaibigan. Pabulong niya kaming kinausap na itatakas niya kami basta wag na lamang kaming gagawa ng ingay at bilisan namin ang pagkilos. Tumalima kami sa kanya at hindi nagreklamo. Nagpasalamat pa kami sa malasakit niya sa amin dahil tinulungan pa rin niya kaming makalabas sa selda. Dumaan kami sa maraming pasikot-sikot at nakakaligaw na daan at napakaraming nagkukubling mga kawal, kung kaya't walang ibang pinagpilian si Glenda kung hindi pagsasaksakin na ang mga ito. Namangha kami sa kagalingan niya sa pakikipaglaban at sa kanya din namin mismo nalaman na halos ilang linggo na pala kami sa naturang selda. Marami na rin natutunan si Glenda buhat sa pinuno ng mga aswang, kung kaya't nahasa ang lakas niya sa pakikipaglaban. Napakaraming madidilim na lagusan na kuweba at nahirapan kami sa paglabas sapagkat maraming bantay at napipilitan din kaming makipaglaban. Ibinuhos namin ang natitirang lakas upang mailigtas ang mga buhay namin sa mga tribo ng aswang. Punong-puno na rin ng dugo ang aming mga kasuotan. Nagmamantsa ang dugo pero hindi kami natinag sa paglalakad hanggang sa masumpungan namin ang daan palabas sa kuweba. Inanyayahan namin si Glenda na sumama sa amin para makauwi na rin kami sa Maynila para maipagpatuloy ang aming pagtatrabaho, subalit malungkot niya kaming tinanggihan. Umiling-iling siya at binagmasdan kami sa aming mga mata. Nabanggit niya sa amin na buntis siya at dala niya ang magiging sanggol nila ni Amira. Bagay na wala siyang magagawa kahit hindi naman niya mahal ang pinuno ng mga aswang. Subalit may kung anong mahika ang tumutukso sa kanya. Naakitin ito sa gabi-gabi nilang pagtatalik, kaya naman sa kinalaunan ay nagbunga ang lahat ng kanilang pagsisiping. Isa pa sa mga dahilan kung bakit ayaw niyang sumama sa amin at magpaiwan sa tribo ay sa kadahilanang nahawaan na rin siya ni Amira sa pagiging aswang, kung kaya't hindi na siya makakabalik sa dati niyang ordinaryong buhay at habang buhay na siyang mananatili sa kadiliman. Nagpapasalamat siya sa amin bilang tunay niyang mga kaibigan. Naging sentimental kaming lahat at isang mahigpit na yakap ang ibinahagi namin sa isa't isa bago tuluyang nagpaalam kay Glenda. Kahit nahihilo at nangihina kaming tatlo, ay napagtagumpayan naming makababa sa bundok. Kaso noong makarating kami sa kapatagan, ay isa-isa kaming bumagsak sa daan at tuluyang nagdilim ang aming mga paningin. Hindi ko alam kung gaano kami katagal nawalan ng malay pero pagkamulat ng aking mga mata ay nasumpungan ko ang aking mga magulang. Maluha-luha silang yumakap sa akin at ganoon na lamang ang pasasalamat nila noong magising kaming tatlo. Mahirap pero kinaya naming magpalakas, subalit may mga gabing hindi kami dinadalaw ng antok. At kung matutulog man kami ay binibisita naman kami ng bangungot at pakiramdam namin ay hindi na namin matatakasan ang nakaraan na pilit na sumisira sa aming katinuan at buong pagkatao. May ilang linggo din kaming nagpahinga bago kami bumalik sa Maynila. Kaso wala na kaming nabalikang trabaho. Nasibak kami sa trabaho sa tagal namin nagbakasyon at hindi rin kaagad na sumagot sa mga telegrama.
Hindi namin masabi sa aming boss kung anong tunay na nangyari, kaya minabuti na lang naming umalis kaysa magbunyag pa ng mga lihim. Pakiramdam namin ay daladala pa rin namin ang trauma sa malagim na sinapit ng aming buhay sa loob ng kuweba. Kahit anong pilit naming pag-iwas ay parating lumilitaw sa mga isipan namin ang karumal-dumal na ginagawa sa amin, partikular na sa aming mga kaibigan. Nagkaroon ako ng nerbiyos at lagi akong nagugulat sa mga tao. Naubos na rin ang naipon kong pera sa panggagamot. Halos 1 taon akong ginagamot hanggang sa tuluyan akong gumaling, subalit hindi ko na maibalik ang dati kong pagkatao. Pakiramdam ko ay nabubuhay pa rin ako sa dilim na medyo nawalan na ng sigla sa tuwina. Parang naging mailap sa akin ang tadhana. Lumipas pa ang ilang buwan ay nabalitaan ko na lamang sa aking mga dating katrabaho na nabaliw si Marcos, at pagkalipas na rin ng 1 buwan na makalabas siya sa mental hospital ay nagpakamatay siya sa kanyang bahay. Matinding depresyon ang naging dahilan kaya siya nagpakamatay. Hindi iyon matanggap ng asawa at 2 anak. Nalumbay ako sa kinahinatnan ng buhay ni Marcos. Humanap naman ako ng paraan para magkaroon ng komunikasyon kay Shaira, at makalipas ang ilang buwan ay nagkita kami sa Maynila. Napakalaki na rin ng kanyang ipinagbago. Tumanda ang mukha niya at nagnipis ang buhok. Sinabi niya sa akin na nalagpasan niya ang depresyon sa loob ng maraming taon at pinaglabanan niya lahat ng sakit sa kanyang katawan. Masaya naman siya sa piling ng kanyang asawa at mga anak na nagbibigay sa kanya ng lakas at inspirasyong mabuhay sa mundo. Kahit papaano ay nabuhayan ako ng loob dahil naging matatag pa rin si Shaira sa kabila ng mga nangyari sa amin noon. Pero hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang nakakapangilabot na inabot ng aming namatay na mga kaibigan. Minsan ko na rin itinanong sa aking sarili kung pinarurusahan ba ako ng Diyos sa kapabayaan ko sa mga kaibigan ko, kung bakit sila napahamak at habang buhay na nagdurusa o sadyang nakatadhanang mangyari ang lahat para bigyan kami ng leksyon. Matagal ko ding sinisi ang aking sarili sa mga nangyari, pero sa paglipas ng panahon ay unti-unti na rin naghilom ang sugat sa aking puso at natanggap ko na rin ang kinahinatnan ng aming mga buhay. Pinilit ko namang ayusin ang buhay ko at naghanap ako ng maayos na trabaho. Doon ko natagpuan si Carissa na aking napangasawa na nagpabago sa aking malungkot na buhay. Siya ang naging dahilan upang makabangon akong muli at maging positibo sa lahat ng bagay. Masaya ako dahil kahit napakarami kong kahinaan ay tinanggap pa rin niya ako at napagtiisan niya ang aking ugali. Minsan kami bumisita sa aking mga magulang sa baryo ng Capiz, at sa hindi ko inaasahang pangyayari ay nag-cross ang mga landas namin nila ni Amira at Glenda. Nahuli ko silang 2 sa di kalayuan sa aming baryo na may biniktima sa paanan ng bundok. Nakita ko sa ikalawang pagkakataon si Amira at balak niya akong atakihin, subalit pinigilan siya ni Glenda. Lumapit sa akin si Glenda at kita ko na malaki na rin ang ipinagbago ng kanyang muka simula noong iligtas niya kami sa loob ng kuweba. Bumalik na naman sa isip ko ang nakaraan. Hindi ko mapigilang mapaluha habang pinagmamasdan ko siya sa anyo ng pagiging aswang. Kinamusta ko siya at napansin ko na pinipigilan din niya ang mapaluha habang pasulyap-sulyap kay Amira. Nabanggit niya sa akin na matagal na siyang namumuhay kasama ang kanyang asawa at 3 anak. Patuloy ang pagpatay nila sa mga tao, subalit masasamang tao lang ang kanilang mga kinakain, iyong mga kriminal at mga halang ang bituka. Kinamusta niya sina Marcos at Shaira at ipinagtapat ko sa kanya ang katotohanan.
Nagulat siya sa pagpanaw ni Marcos, subalit hindi na rin siya nagtataka kung bakit nagkaganoon ang kapalaran nito. Kahit siya ay maraming beses na rin na nagbalak na magpakamatay para makatakas sa kadiliman dahil napapagod at nagsasawa na siya sa ganoong uri ng pamumuhay. Subalit palagi siyang nililigtas ng pinuno ng mga aswang. Nasusuklam siya sa kanyang sarili, subalit sa paglipas ng maraming taon ay natutunan niya kay Amir na mahalin ang pagiging aswang dahil iyon ang pagkakakilanlan sa kanya. Natutunan niya rin itong pahalagahan at mahalin kahit noong una ay sukang-suka siya sa mga ginagawa nito sa kanya. Inamin niya sa akin na gabi-gabi nilang pagtatalik ay nakakaramdam siya ng kaligayahan. Subalit kapag natatapos na ang kanilang romansa, ay pinipigilan niyang mapahagulgol sa pag-iyak. Lalo pat bumabalik sa isip niya ang mga imahe ng mga napatay naming mga kaibigan. Matagal na panahon niyang tiniis na huwag maiyak hanggang sa tuluyan siyang maging manhid at isipin na lamang ang kapakanan ng kanyang mga anak. Hindi man naging normal ang buhay niya, ay masasabi niyang kompleto ang pagkababae niya noong nagkaroon siya ng mga anak. Bumuo sila ng Amir ng pamilya at naghari ang angkan nila sa kabundukan ng baryo ng Capiz. Sinasamba sila ng kanilang tribo at kinatatakutan sila ng ibang uri ng aswang na gustong manakop sa buong baryo. Nakipagnegosasyon si Amira sa isa pang pinuno sa kabilang pangkat. At simula noon ay hindi na muli silang ginambala ng mga ito. Masasabi ni Glenda na hindi na sila gaano kinatatakutan ng mga residente sa Capiz dahil wala naman silang masamang ginagawa sa mga ito at hindi sila nangingialam sa mga buhay nito. Nabanggit ni Glenda na pinagsisisihan niyang hindi umuwi sa kanilang lugar. Alam niyang napakalaki ng kasalanan niya sa kanyang mga magulang at kapatid. Pero kahit kailan ay nananatili sila sa kanyang puso. Marunong pa rin siyang manalangin sa Diyos at kahit marami na siyang napatay, ipinagdarasal na lamang niya ang kaligtasan ng mga ito sa anumang uri ng kapahamakan. Hindi rin naman nagtagal ang aming pag-uusap at nagpaalam na sa akin si Glenda. Pero bago pa sila umalis ay kinausap ko si Amir at pinaubaya ko sa kanya ang kaligtasan ng aking kaibigan. Tumalima ang pinuno ng aswang bago sila naglahong parang bula sa kadiliman. Iyon ang huling sandali na nakita ko silang dalawa sa aming baryo. Kinausap ko ng masinsinan ang aking mga magulang at niyaya sila na manirahan sa Maynila kasama namin. Pumayag naman sila dahil hindi rin sila matatahimik sa mga aswang na nasa paligid. Umalis kami sa baryo ng Capiz at kahit kailan ay hindi na kami bumalik doon. Sumasariwa lamang sa alaala ko ang madilim kong karanasan sa mga tribo ng mga aswang. Ayoko nang balikan ang nakaraan kaya hindi na ako bumalik sa baryo. At kahit na sinong taong may koneksyon sa mga taga doon ay hindi ko na kinakausap. Mas magiging mapayapa ang buhay ko kung wala akong komunikasyon at ugnayan sa mga residente sa baryo. Sa kasalukuyan naman ay tahimik na kaming naninirahan ng pamilya ko sa Maynila. At kahit papaano ay nawala na rin ang negatibong paniniwala ko sa buhay. Bumalik din sa tagal ng panahon ang aking pagkatao. At hindi na ako tuluyang nalulungkot dahil may pamilyang nag-aaruga at nagmamahal sa akin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.